Itong bangag na administrasyon na ito ay talagang walang kasing bangag. Alright? Nagkaroon, di ba, matagal naman na yung eksena dyan sa West Philippine Sea. Alright? So, ngayon, mga kababayan, according to Castro, okay? Castro, according sa Malacanang, according sa kanilang mga minions, ang kanilang mga dogs, alright, ay tumawag daw si US President Trump, okay, kay bangag nung nandiyan si Marco Rubio. Si Rubio ngayon. Mga kababayan, okay, sabi sa ulat, US President Donald Trump on Thursday vowed to discuss the Philippines' concerns with Chinese President Xi Jinping in a phone call with President Bangag that came a fresh tensions around the South China Sea. So yung phone conversation between Bangag and President Trump ay pinag-usapan o naganap during ang current global economic and security situation. Sabi ng, ito yung pinag-uusapan, ito ang sabi ng bangag sa PCO. So inassure daw ni President Trump ang bangag administration na i-erase niya ang issue, kaguluhan dyan ngayon na ekskrima dyan sa West Philippine Sea o sa South China Sea o sa Ayungin Shoal kung saan pinag-aawayan niyang katubigan na yan. Alright? So, ang eksena dyan, dahil dyan si Rubio, bumisita, di ba, during the ASEAN Post-Ministerial Conference, chuchu. So, nagkaroon daw sila ng pag-uusap. Ang sabi naman ni Babes Romualdez, kasi magkaibigan sila, ganyan-ganyan, nagkumustahan, chuchu-chuchu. Pero eto yung tanong. Akala ko ba, 'di ba? Akala ko ba gusto nyong, makipagbangbangan diyan? Akala ko ba hindi dapat tayo o kayo diyan inuunggoy na mga politiko ng China? Bakit nagsumbong kayo sa amin? Right? Bakit nagsumbong si Bangag? Bakit hindi natin, wag na ako kasali dyan. Bakit hindi isolve ni Bangag yung problema? Wala naman kaming kinalaman dyan. Idinadamay niyo pa kami na mga nasa Amerika. Ang tapang-tapang ng ilong ni Tariela, bakit hindi ibala yung ilong niya? Ang ulo na kumikintab ni Gibo, bakit hindi niyo ibala? Bakit kayo nagsumbong-sumbong kay Lolo Trump? Ano ang nangyari? Imbis na kampihan kayo namin, isinampal pa kayo dyan ng 12.5% additional tariff, mga kababayan, dahil ayon sa US trade, mga kababayan, ay dahil ang gobyerno ng, babasahin ko para sigurado. Right. Okay, dope. Dahil ang sinasabi dito ng US Trade Department, ito, the Philippines landed in the highest tariff tier imposed on Southeast Asian importers under President Donald Trump. Latest trade crackdown, joining Singapore, Thailand, and Vietnam in facing additional 12.5% duty on most exports to the United States beginning July 2028. Okay? Sa 2028 yan i-impose. Dahil daw ito mga produktong ito ay gumagamit ang Pilipinas o yung mga materials, okay, na ginamit sa particular na mga produktong yun na in-export dito sa Amerika ay ang mga ginamit na mga nagtrabaho doon ay pinwersa o underpaid. Kumbaga, or ni human traffic from China or sa Pilipinas, di ba? The reason why na in-increasean ang Pilipinas ng 12.5% dahil gumamit ito ng forced labor o underpaid. Kumbaga, hindi tama na pagtrato sa mga manggagawa. Yan yung explanation dyan ng USTR, okay? O United States Trade, okay?
Yes, oh yan, 12.5% mga kababayan, talagang bonggang-bongga ang sampal sa Pilipinas after ni Bangag magsumbong-sumbong dito sa amin, kay Lolo Trump diyan sa Amerika. Okay? Dahil dito, pinaniniwalaan ng US Trade, mga kababayan, na yung mga produkto, mga particular na produkto na inaangkat dito o pinupunta dito ay ginamitan nga ng malupit, okay, na forced labor o mga biktima ng human trafficking, yung mga manggagawa from even from the Philippines, or yung mga materials nga, let's say siguro tela, sinulid o kung ano man from China. Yun yung sampal ni Trump kay Bangag. Pero ang punto de vista dito, ang hirap kasi dito kay Bangag, walang paninindigan. Akala siguro magsumbong-sumbong sa amin sa Amerika, ilulusubi na namin yung China para, uy, sige, kampiyan namin kayo. Okay, ready mga brusko at ang Pilipinas ay kinakawawa ng China, ihanda ang mga kawal at, bangbangin ang China. So dito nagpapakita na talagang walang balls si Bangag. Bakit ka magsumbong-sumbong? Bakit hindi ka magkaroon ng diplomatic relationship, 'di ba, between China and the Philippines? Recently, pinatawag yung ambassador ng China. Bakit ka na pa nagchika-chika, nagsumbong-sumbong ka pa kay Trump? Pwede ka naman kumustahan lang. Hello, Mr. President. Dadududo. Nagsumbo ba? Ito yung tension ngayon. Binano kami, ni water cannon kami, nasaktan yung aming mga ganito. Nagpakalat ka na naman ng fake news. O tignan nyo, sinampal ng Pilipinas ng 12.5% additional tariff. Ito yung resulta kapag weak ang presidente. Yan ang isama mo sa SONA, Bangag. Okay? Isama mo, pasok sa SONA mo yan, hayop ka. 'Di ba? Tama ba yan? Habang bagsak ang piso, sabi ni Michael Bryan. Bakit ka magsumbong-sumbong? No. Nagsumbong-sumbong. The President, ang sabi dito ng PCO, ni Taratara, nung tagapagsalta nila, the President updated Rubio on the recent incidents in the South China Sea. The agency added, Rubio was in the Philippines first yan. Nabasa na natin dyan. China claims historic, nabasa na natin yan. So, ganun pa man, mga kababayan, nagsalita tuloy itong from Global Times, no, China state-controlled media. Sinasabi dito, tinanong ang Chinese government kung anong masasabi doon sa press release o optics ni Bangag, ni Marcos Bangag, na nag-usap daw sila ni President Trump, okay, patungkol dito sa nangyayari dyan sa China. Ano ang sabi ng Chinese Foreign Ministry na spokesperson Lin Jian? Okay? We have taken note of relevant reports. The US is not a party to the South China Sea issue. Ibig sabihin, walang kinalaman kami, ang Amerika, dyan sa inyong dispute. Okay? Facts have shown that attempts to make provocations with the help of non-regional countries will only end up being used as a tool by others and reaping the bitter fruit of their own making. So, parang sinasabi dito ng Foreign Ministry, mga kababayan, ang katotohanan, yung ginagawa daw na provocation o pagpaprovoke, ano ba sa Tagalog ang provoke, pag hahamon o pang-aasar o pang whatever, ano man ang provocation sa Tagalog. Okay? At humingi ng tulong sa Amerika ay pwedeng end up sa hindi magandang pangyayari kapag ang hindi naman kasali sa kaguluhan ay sumali. Parang gano'n. Tama, mali. So yun ang sumagot. This is like an hour ago. Okay? Ang paggarit-garit sa Ilonggo, hindi ko lang alam sa Tagalog. Ang paggarit-garit daw ng Pilipinas diyan sa South China Sea at magpapakampi, ito yung own words ko, magpapakampi sa hindi naman involved na bansa katulad ng Amerika ay pwedeng mag-end up sa masamang kahinatnan o masamang pangyayari o kung ano pa man. 'Di ba? At gagamitin itong pangyayari sa hindi magandang kahinatnan. Ganon. So ngayon, mga kababayan, dito nyo makikita talaga niya si Bangag. Akala niya kasi magagamit niya sa Monday, no?
dapat pala may kontrasona tayo. Hindi ako mangangako, pero I'll try my best. Gagamitin niya kasi yon sa sona niya. Nakausap ko, mga kababayan. Magngingiwi-ngiwi na naman yan. Si President Trump at isinumbong ko ang mga ginawang pambubuli sa atin ng China. Kaso lang, sinampal ako. Kantihin, yeah. Garit-garit is kantihin. Ayun pala ang Tagalog. O, kinakanti. Ayan. So, thank you, LC Palangga. So, ngayon, sasabihin ni Bangag, kausap ko si Trump at sinabi niya, okay, na i-erase niya ito sa China kay President Xi Jinping. Dahil tayo ay binubulit, chuchu. Saan ka nakakakita ng presidente na kailangan pa dumaan sa ibang leaders o kay Trump? Be specific tayo. Para, magsumbong pa. Dadaan pa siya, sumbong ako dito kasi inaway kami. Paparating kay President Xi. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte? Bakit nakakapag-usap sila ng diretso ni President Xi? At hindi nagkaroon man ng mga konti, pero nagkakaroon ng diplomatic talks o na pag-uusap o na communication. Pero bakit ito si Bangag, mga kababayan, magsugid-sugid-gid, magsumbong-sumbong ang gago? Okay, pakinggan natin ito sinabi ng kanyang tagapagsalita. Okay, play natin to. Here we go. Nagkakaroon siya ng problema nun sa mga eskwela, whatever eh. Okay. But then I wouldn't put it to hindi nagsusumbong. Okay. But then I wouldn't put it to hindi put it to hindi nagsusumbong. Itong ano na to, wait. Si Marcos hindi. Ito si Baby Romualdez kasi sinasabi nga natin na sumbong-sumbong ka kay Trump. Ito yung sagot ng kanyang ambassador na Pulpul. But then I wouldn't put it to hindi nagsusumbong. Si President Marcos hindi. I can tell you that I know him well enough. Hindi nagsusumbong si President Marcos. Hindi nga niya tinatawagan si President Trump. Nagpapalitan sila ng telephone number. Hindi tinatawagan? Si Bangag pa ngayon ang hindi tumatawag kay Trump. Hindi kanya tinatawagan. So para mas powerful pa si Bangag over kay Trump, hindi niya nga tinatawagan si Trump eh. Kasi hindi naman sasagutin. Dahil alam ni Trump na adik ang presidenteng Bangag.